Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post, ang balita ngayon tungkol sa mga kaso na naisampa laban kay Secretary Boying Rimulya na sa tingin ko, opinion ko ito, parang yung ombudsman dream niya ay magiging impossible dream na kaya. Ito, title, mga kaso ni Boying Rimulya hindi na pwedeng ipakansel o ipadismiss ng walang sapat na dahilan. Kailangan niyang makakuha ng ombudsman clearance para maisama siya as nominee sa shortlist papunta sa presidente. Paano siya makabigyan ng clearance na ito, bagong kaso at hindi na pwedeng ipakansel na walang due process? So, impossible dream na ba? Okay. Kumpirmado ng Ombudsman Mindanao na nadakit talagang formally recorded na sa korte. Korte ba ito o yung sa opisina? Nadakit na ang mga kaso laban kay DOJ Secretary Jesus Boying Rimulya at iba pang isinampa ni Acting Mayor Sebastian Duterte. Kasama rito ang reklamong kidnapping at 8 iba pang krimen na umano'y naganap noong March 11, 2025. Ayon kay Attorney Israelito Torion, malinaw na may due process na dapat sundin. Ito ang sabi ni Attorney Torion. Dahil sa properly docketed na ang mga kaso, hindi na ito pwedeng ipakansel ng walang sapat na dahilan at lalong hindi pwede ito ipadismiss lang agad-agad na hindi dumaan sa formal preliminary investigation stage proper. Wow! Susunod na hakbang subpuena para sa mga respondents upang makapagsumiti ng kani-kanilang counter affidavits. Kasabay nito, naghain ang kampo ni Duterte ng mosyon para ipa-inhibit si Acting Ombudsman Dante Vargas at hiling na si Ombudsman Mindanao na lamang dinggin ang kaso. Dagdag pa nito riyon, nagmamasid po ang mga Pilipino sa importanteng kaso na ito para makakamit ng hustisya ang pamilyang Duterte at ang mamamayang Pilipino na nagmamahal kay Tatay Digong. Kaya sana hindi ito imaniobra at maging patas sana ang pagdinig ng kaso. Inshallah. Sabi ni Atty. Torion. So ako, natutuwa ko. Kasi isa ako sa mga millions sa Pilipinos na nagmamahal sa mga Duterte. Hindi ko pa na-meet personally si PRRD. Kailang nakita ko nung kapanahonan niya, malayong mas maganda ang buhay ng Pilipino nung panahon niya. Hindi perpekto ang kanyang administration. May kapalpakan din. Kailang i-compare mo ngayon, malayong mas maganda panahon ni Tatay Digong. Okay? So, tapos na ang deadline. September 18 ang deadline para sa pagsabit ng clearances. Nandyan pa siyang kaso. So, kumusta? May pag-asa pa ba si Secretary Rimulya na maging ombudsman? Ano sa tingin nyo? Imposible na ba? So, kung imposible na ba, hindi ko alam ha. Ito, opinion ko lang. Kung imposible, edi ang ombudsman dream naging impossible dream. O dahil maligaya ako, kakanta na naman ako ng impossible dream. Para ito sa mga nangangarap na hindi natupad. Okay? To dream the impossible dream, to fight the unbeatable foe, to bear the unbearable sorrow, to run where the brave dare not go, to right the unrightable wrong, to love pure and chaste from afar, to try when your arms are too weary, to reach the unreachable stars. This is my quest, to follow that star, no matter how hopeless, no matter how far, to fight for the right
without question or foes, to be willing to march and to hell for a heavenly cause. And I know if I only be true to this glorious quest, that my heart will lie peaceful and calm when I'm led to my rest. And the world will be better for this, that one man, scorned and covered with scars, still strove with his last ounce of courage to reach the unreachable stars. Wow! So, yun po. Hindi masamang mangarap. Kaya lang, hindi lahat ng pangarap natutupad. So, for Secretary Boying Rimulya, good luck. Baka sakali pang matupad pa. Okay, ito, personal testimony ko lang din ha. Nangarap din ako sa isang star. Yung mag-general ba? When I entered the military service as young lieutenant, sana sabi ko, mag-general ako. Suntok sa buwan, nangarap. Kaya lang, alam ko, napakahirap. Kasi hindi ako PME graduate. 99% sa mga nag-general or PME graduates, 1% lang kaming mga ROTC graduates. Kaya lang, walang masamang pangarap. Okay, to make the long story short, a few months bago ako mag-retire, noong 14 pala nagsimula, no? 14 and 15. Tinulungan ako ng 3 general. So, banggitin ko na lang, pasalamatan ko itong 3 general na tumulong sa akin. They are all PME graduates. Una, ang aking brigade commander sa Mindoro, si Brigadier General Bobby Calleja. Sir, kumusta na po kayo? So, hindi ko alam ito ha. Kininto na lang sa akin ni General Calleja nung malapit na akong mag-general, nung sigurado na. Pinuntahan niya ang commanding general ng Philippine Army, by that time si Lieutenant General Dodo Ereber. Pinalam niya, Dodo, anong plano nyo kay Johnny? Sabihin nyo, para hindi umaasa yung tao. Sabi ni General Ereber, ganun ba sir? No worry sir, ako nang bahala. Sure ha? Yes sir, hanapan ko ng posisyon. Nahanapan ako ng posisyon. Bigla kong tinawagan, nasa Mindoro ako, I'm now preparing to retire. 2014 ito. Ilang 1 year, few months, magre-retire na ako. Tinanggap ko na yung kapalaran ko. Hindi makineral, okay lang. Bigla kong tinawagan ni General Ereberi. Johnny, humanda ka. Nakahanap ako ng pwesto mo para mag-general ka. Assistant J9. Nabigla ko. So, nung nandun ako sa Camp Aguinaldo, mayroong isang general din, si Major General Maligalig. Pinalo up din niya. Pinalo up hanggang nag-general ako. Yun. Yung impossible dream ko na mag-general na tupad. Kaya ito po, may importanteng litrato na sa family namin. Yan po ang donning of ranks ko as 1-star general. April 14, 2014, sa Camp Aguinaldo, bumagsak yung star. So, yung impossible dream natupad. Kaya, keep on dreaming. Depende sa Diyos yan. Kung i-allow ng Diyos, matupad. Kung hindi allow ng Diyos, wala tayong magawa. So, good luck po kay Secretary Boying Rimulya. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel.